Yo, what's up? Tito Badang, no? Reviewin natin tong about the case na pinag-uusapan ni Looney at ni Apex, no? At sasagutin ko rin yung pangalawang beses na yan at kung bakit ako nasa kwarto at sasabihin ko na rin kung ano yung naging kaso ko na dalawa para manahimik kayo at para maunawaan nyo. Matagal ko nang hindi sinasabi to, gawa nga ng wala naman din ako wala din naman ako mapapala. Pero ngayon, syempre, monetize na tayo. Tara na. Play natin. Netizens, yung tipong magbabaliktaran kayo kapag nakita nyo mahina yung evidence. Kaya maraming nakukulong kasi kala nila korte si Tulfo. Hindi nila na itatama sinasabi nila sa piskalya kasi na-i-record na sa video. Kasi nga hindi nyo alam ang Miranda rights. Puro lang kayo hula, oo nga, sabi nga. Wala kayong kasiguraduhan, basta puna, husga, mema. Wala kayong matinong sinasabi, puro kupal at nega. Wala na kayong takot sa Diyos para kasi pura, Luka, Bega. Doon ba naman magsasabi? Di ba sa laban yun ni Luxor yan? Pero gusto ko maging fair kay Badang Parang ito yung highlight nung niya. Ng battle. Parang dito niya tinod. Round 1, round 2 wala eh. Parang okay yung angulo na tinutumbok niya doon. Kung siguro na maximize niya yun, pwede niya makuha itong round 3. Hindi ko alam kung ma-maximize niya eh. Pura, Luka, Bega, pati yung Konkreto. Hindi, yung before nito, yung sinasabi niya Si Apex, no, bobo, no, kung saan-saan kumukuha ng mga letra. Sa kalaban ko ni Jonas eh. Bakit nandun ka kumuha ng konkreto? Dito lang kayo sa battle, hindi ka pupunta doon. Bobo, na-review nyo na yun. Tanga-tanga talaga to eh, no? Play natin. Sabi niya dito na yung video na yun, hindi naman video ng panggagahasa ko yun. Video yun ng paninira. Kaya siguro hindi rin talaga siya parang napuruhan sa kaso eh, no? Na hindi siya parang natuluyan na ipakulong talaga. Dahil walang ebidensya na walang ebidensya na... Well, hindi natin alam kasi kung ano yung... So parang hindi sapat yung detalye. So hindi pala sapat yung pagsusumbong lang ng bata. Yun, hindi sapat ang pagsusumbong ng bata at kulang sa ebidensya. Tama, no? Kasi unang-una, wala silang medical legal kung nagalaw ang vagina ng bata o merong power play na hinawakan ko yung kamay, nagkasugat yung bata o nagtangka ako manggahasa o ano pa man, no? At pangalawa, hindi rin tumayo sa korte yung tatay. Hindi niya pinagtanggol yung anak niya. So, ano ibig sabihin yun? Di ba? Ano ibig sabihin yun? Bakit hindi mo pinagtanggol yung anak mo? Bakit hindi ka tumayo sa korte? Di ba? Yan na. Play pa natin. Siguro, or baka dapat hindi ganun na way. Siguro nabigla sila na nilagay nila sa social media agad. Siguro dapat, kung ano talaga, dapat, Pero ang hirap din kasi, no? Yung nasa sitwasyon na yun, no? Yun, sagutin din natin yun na hindi dapat nilagay sa social media. Tama. Kasi alam niyo kung bakit. Unang-una, wala kang mga proof of evidence. Wala kang mga pinangahawakan. So, bakit mo ako siniraan agad? At inilabas mo sa social media yung video ko? Actually guys, ito siningil nila ako ng 50,000 after kong makalabas. Pero bago ako makalabas, kukwento ko muna. Nag-file sila ng reklamo sa police station dito sa Quezon City. At ang nakalagay doon ay hinawakan yung kamay. At nandun din yung DSWD kasi may DSWD pag minor de edad eh. So after 6 hours na na-detain ako, hindi ako nakulong yung labas kasi niya detain yan. Bago ko ilagay doon parang maximum yata yun. Dito muna ako, kinakausap muna ako. After 6 hours nyon, pinalabas ako ng DSWD at ng pulis. Kasi hawak kamay daw, kung magpapail na lang ng kaso sila, magpail na lang daw. So nakalabas ako. Ito na yung tinatawag natin na, di ba? Nilabas sa social media. Siyempre ako, kabado ko. Nasira pangalan ko. Sirang-sira ako. So after ng ilang oras, may nag-text sa akin na
middleman nila na nangihingi sa akin ng isang meeting sa Farmers Cubao. So pumunta kami, kasama yung pamilya ko, galing sila sa Baguio, papunta na sila. At ako, galing naman ako sa bahay ng kaibigan ko. Dahil galing din ako sa kulungan, doon ako tumira doon sa bahay ng kaibigan ko, doon sa Visayas Avenue, kasi siya yung kasama ko ng gabi na yun. At the same time, pumunta na kami ng Farmers Cubao. Kasama yung middleman niya. Siyempre ako, gusto ko ng kapayapaan. So nandun yung anak niya, kaibigan namin, yung pangalan na G-Ward. Ayan. Nandun din yung asawa niya, nandun din yung mga anak niya. Doon kami sa Farmers Cubao, kasama ko na nandun yung nanay ko. Kasi mga hapon na kami nagkita-kita, kasi umaga pa lang bumiyahe na sila. Nanay ko galing ng Sambales, tatay ko asawa ko na magaling Baguio, tsaka yung tiyahin niya. Tapos nagkita-kita na lang kami sa terminal ng Victory Cubao. At saka makita doon, dumiretso kami sa Farmers Cubao. At pagdating namin doon na nagsimula yung hingian ng pera. Nagpingi sila ng 50,000. Siyempre ako, kahit wala akong kasalanan, magbabayad ako dahil gusto ko mabawi yung video. At gusto ko matapos na yung problema, kasi siyempre, parang na-trauma ako sa nangyari. So after nyon, nagkaayos kami, may cash akong 7,000. After naman yon, nagwatak-watak kami. At ito nga yung mga resibo ng Cebuana Luwilier. Ayan. Ayan pa yung isa. Diba? Yung mga resibo na yan yung nasa Baguio na ako, kasi hinuhulog-hulugan ko eh. Marami na pending kasi ako na show. So yung wala akong perang pinanghahawakan para ibayad sa kanila. At ganito nangyari. Hindi ko nabayaran ng buo yung pera, kaya tinuloy nila yung kaso. At kung bakit hindi ko binayaran yung kaso, dahil wala hindi na nila mababawi yung video. Kaya lumaban na lang ako sa kaso. Kaya yun na nangyari doon. So ituloy natin para malaman nyo. Ikaw yung tatay mo. Baka nga hindi na lumabas no? Kung ikaw yun. Pero mahirap masabi hanggat wala tayo dun sa sitwasyon na yun. Pero siguro kung hindi niya man napakulong si Badang, siguro masaya na si Sly doon sa nagawa niyang epekto. Siguro yun na yung niya, pinaka redemption niya. Ay kasi may unang beses no? Pangalawang beses na yun. Yun, may unang beses daw, sabi ni Apex, tapos sabi ni Luni, pangalawang beses na yun. Kung hihimayin niyo yung salita, di ba sabi, unang-una, pinagtanggol kita sa tropa. Pangalawang beses na yan. Ibig sabihin, yung una, pinagtanggol niya ako sa tropa namin at wala akong ginawang masama. Di ba? At ito ang totoong istorya. Merong party niyan sa Timog, sa gitna ng kalye, dyan sa tapat ng Shell, sa Timog. Yung anak niya, ni Slave King, ay may kalaplapan na babae, na syota ng tropa. So, at alam niya yon, nakita niya sa mata niya, yung anak na may nilalaplap. So, ako'y napagbintangan. Ako napagbintangan. Kaya lumalabas doon, na pinagtanggol niya ako sa tropa. At sinabi niya na, hindi ako yun kasi ang nakipag-kiss yung anak niya. Hindi niya naman binenta yung anak niya kasi siyempre gwapo yung anak niya eh. Kumbaga, pinagtanggol niya ako kahit papaano. Siyempre kahit anak niya yun, yung babae naman kasi medyo malandi. Kaya doon niya ako pinagtanggol. Hindi niya binenta anak niya. Sinabi niya lang doon na yung babae humalik dyan sa anak ko. Pero yung hindi niya binenta yon, kumbaga hindi si Badang ang dyan. Yun ang madalit sabi, no? So yun yung pinagtanggol kita sa tropa, unang-una. At kung ito lang at ito lang yung conviction natin dyan. Kung ikaw ang tatay, may ginawa na pala ng una, bakit pinatira mo pa? At umabot pa ng 3 buwan. At yung sinasabi mong pangalawang beses na yan, yan yung nangyari. Pangalawang beses na yan, Ngayon, bibigyan ko kayo ng matinding senaryo. At ito'y nakalahad din dito sa aking
kaso. At ito'y nakalahad din sa aking sa aking statement, at ito rin yung kaso ko. Matagal na to 2017, 25 na ngayon. So matagal na talaga. Ngayon, yung pangalawang beses na 'yan. 'Di ba? Kung ginawa ko 'yan, dapat di mo na ako pinatira. Alam mo na palang may nangyari. Tapos gagawa ka gagawa ka ng kagaguhan dyan sa social media. Ano nakalagay sa social media? Sisirain kita. Yang ang pagmumukha mo. Di ba? Sinabi niya yon. Sisirain kita. So, sinira mo talaga ako. Nagtagumpay ka. Ngayon, nilaban ko yun sa korte. Dahil alam ko, wala akong ginawa, at ito rin ang salaysay ko sa korte. Ayan. Nag-inuman kami ng PA ko, si Kirby. Galing kami sa event, no? Kasi ang kwarto ko talaga dito at kwarto niya sa harap. Magkaharap lang yung kwarto. Pero yung kwarto nila, 3 silang magkakapatid na natutulog doon. At yung kwartong isa, doon naman yung pinsan nila. Pero laging nandun yung tatay na kasama. So dito binigyan ako ng isang kwarto. Kaya sinasabi nila na yung pumasok talaga ako, hindi. Nandyan sa salaysay na yan. Naapakan ko ang mga high heels at mga tsinelas doon kasi maraming kalat-kalat yan doon eh. Tapos yung sahig nila is kornisa. Yung pinagbikit-bikit na kahoy. So si Tito Badang nakainom, lasing at pasuray-suray na, bumalandra tayo papasok doon sa loob. Pagbalandra ko, pumalabog ako dahil kornisa nga, yung parang kahoy lang yung sahig. So sumigaw yung bata. Ang sabi niya, "Daddy, daddy." So tumayo ako, binuksan ko yung ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, hinawakan ko yung kamay ng bata. Ang sabi ko, "Huwag kang sisigaw. Si Tito Badang to. Wala akong ginawa, nabalandra lang ako." Yan yung salaysay ko sa korte kung bakit ako nanalo. Wala akong intensyon. At bumalik ako sa kwarto ko. Pagbalik ko sa kwarto ko, tulog na ako. Nasa likod ko nga yung PA ko eh. Sumunod na rin siya ng mga ilang segundo. Kasi naglinis siya ng onting kalat namin. Pero after noon, nasa likod ko na rin siya. Tapos natulog na ako. Tapos ginising ako. Wala pang 3 minuto, 2 minuto eh. "Osa, bakit nagwawala si King?" Sabi niya. Sabi ko, "Bakit?" Siyempre, lasing na rin ako. Nalimpungatan ako eh. "Tara, harapin natin." Nakahubad ako yun. Siyempre, mainit sa Manila eh. Sanay tayo sa Baguio. Di bumaba kami dun sa may hagdan. Pagbaba namin, pinalo agad ako ng baril. Siyempre, lasing ako, hilo-hilo eh. Hindi ko alam gagawin ko doon. Eh, lalo pa nadagdagan yung hilo. Yung pinalo ako ng baril. Tapos nakita ko may cellphone. Sabi ko, "Shit, ano to?" Kaya sabi ko, wala akong ginawa. Nahawakan ko lang yung kamay. Yun lang yung natatanda ang sinabi ko kasi lasing din ako yun. So hindi na ako nagsalita kasi naka-video eh. Sabi ko, pag ko dito, ito na yung gagawin panlalaban sa akin eh. Kaya tumahimik lang ako. After yun, yun yung naging pangalawang beses na yan. O di ba? Wala akong intensyon. Hawakan ko lang yung kamay dahil nabalandra ako papasok ng kwarto nila. At matindi yun, nandun yung mga kapatid niya, nandun yung kuya niya na mas malaki pa sa akin. Nandun din yung kapatid niya. Di ba? Nakasinlaki ko din. So, manggagasa ka, nandun yung mga kapatid niya. Wala namang power play, walang mga kalmot, wala lahat. So, nabalandra lang ako. Kaya ako nanalo sa korte, 2 kaso. At tatandaan nyo guys, wala akong kasong rape. Ito ang kaso ko. Unjust vexation. Ito naman, acts of lasciviousness. Yan ang mga kaso ko. At wala akong kasong rape. Kaya tatandaan nyo guys, mahirap magbintang nang wala kayong alam. So, sinabi ko na lang to para magkaroon kayo ng idea. So, i-play pa natin to nga sinasabi nila Apex at Looney. Sasagutin natin to lahat. Tsaka yung karugtong niya, totoo nga naman, no, kung wala kang intensyon, ba't ka nandun? Hindi, baka naman lasing. Lasing? Oo. Pag lasing,
Excuse yun, tol. Excuse ba yun? Excuse yun. Valid yun pag lasing ka. Pag lasing ka, di ba parang anong oras ba matatapos yung inuman yung mga madaling araw na yun, no? Oo, hindi. Siyempre, isip mo si badang ka, tapos badang ka na nalasing ka pa. Di ba? Ano yung expect mo, di ba? Confession yun. Di ba? Ano siya eh? 1 plus 1 siya. Kaya na si Luni magsalita. Ano ba yung sinabi? Nakalimutan ko na eh. Pumunta sa kwarto. Bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Lasing nga, siyempre. Tapos nung nahuli ka sa akto, Yung special awareness mo, pag lasing ka, nawawala yun eh. Okay. Yung east, minsan west na. May mga, kilala nga ako na tito, umiihi sa TV. Di ba? Yung mga sobrang lasing na. Pero balita ko, malayo daw yung kwarto niya dun eh. Malayo. Malayo yung kwarto. Ayun ba yung sinabi ni Jonas, yung kulungan ng aso? Yung nasa baba. Oo, nasa baba yun. So, Yun yung naniniwala ka dun sa sinabi lang ni Jonas kahit wala siya dun sa pangyayari, no? Sa kulungan ng aso, ang labo. Ang kwarto, kinuwento ko rin kanina, nasa harap, di ba? Nasa harap, nandito yung sa mga bata, nandito yung sa pinsan. 3 kwarto yun, nandun sa 2nd floor. At may point dito si Luni, no? Pag lasing ka, talaga ng mga, yung special awareness mo, mawawala yun. Katulad na nangyari sa akin, nabalandra ako. Di ba, minsan nga, tama rin yung sinabi niya na nakakaihi ka sa ref. Totoo, di ba, minsan naglalakad tayo ng tulog. Umiihi tayo sa ref, umiihi tayo sa electric fan, kung saan-saan. Dahil nga lasing ka. So, ganun din yung nangyari sa akin, At wala akong ginawang masama talaga. Kaya, yung mga pambibintang, eto si Apex bobo talagang pinipilit niya na bakit ka nandun? Pinaliwanag ko na nga, di ba? Na nabalandra ako. Papasok kasi ang pintuan nila is papasok. At yun din ay tinignan ng korte yun. At kaya ako nanalo dahil lahat ng sinabi ko ay totoo. Yan. Naalala ko lahat yan eh. Kasi syempre, hindi naman lahat ng totally ng pagkakalasing mo minsan blanco ka na, no? Syempre may naaalala pa rin tayo. At tsaka alam ko rin naman na ang pinto nila ay papasok talaga. Papasok yan. Kasi pag nandun kami nagkukulitan nila Slave King, pumapasok din ako dun. Tsaka matagal akong tumira dun, 6 na taon. So bakit ko gagawin yon, di ba? Parang kapatid na nga turing ko sa kanila eh. Tapos siniraan ako. Actually guys, may initan na kami niya ni Slave King sa mga sponsor. Kasi yung karir ko, palipad na. Tapos marami akong show sa ibang bansa. Tapos sila, wala. Diba? Ako pa nga nagbigay ng mga event dyan yung sa FS Beer. Ang dami naming show niyan. Halos buong Pilipinas ako nagbigay. Puta. Kaya nainggit yan. Inggit talaga yan. Kaya tinan mo ngayon, nalaos. Diba? Kinarma. Pero ako naman, malayang malaya. Siya nagtatago dun sa kaso nila ni Italy. Play natin to. So, tayo na. Ano yun, madaling araw? Kinamusta mo yung bata? May sasabihin ka pa sa kanya? Pero ang ganda na kaso-kaso ka. Oo, Kaso-kaso tama, ka. tama. Ang ko lang, ito rin, to be fair kay Badang, si Kayram, maganda yung round 1 niya dito, pero may mga part na sana hindi niya masyadong binabagalan masyado. Minsan masyado niyang isinusubo na parang porket si Badang yung kalaban niya, parang mga no read lahat ng nanonood kung kung yung pacing. Yung pacing. Anong tong kasano ng bata? Minsan nakakangawit siya eh. Ayun na nga, Hindi na yun. Ikat na natin yung gano'n na review. Basta yun lang sinasabi ko. Lahat ng sinabi ko ay nandirito. Hindi ako nagsisinungaling. Kung bakit din ako nanalo sa korte, dahil dito, sa aking salaysay. 2017. Ito yung salaysay ko sa korte. Di ba? Ibig sabihin, nandito pa rin. At hindi ako nagsisinungaling. At ito rin yung binili ni Boss Toyo. Sa kanya yung original nito. Ayan. Kaya hindi ako magsisinungaling dito. Andyan ang salaysay ko. Kaya mga kapatid, kung hindi pa rin kayo naniniwala, wala akong magagawa. Hindi po bobo ang husgado natin dito. Hinihimay yan.
unang-una, medico-legal. Tinitignan yung hymen ng bata kung nabasag ba, naduguan. Tinitignan yung mga kamay kung may sugat ba o may power play na hinalbot mo na may pagtangka kang panggagahasa. Hindi yan basta-basta. Iniimbestigahan yan ng mga eksperto. At hindi rin ganun kadali ang makalaban mo ang menor de edad. Dahil unang-unang kalaban mo, DSWD. Kahit iurong ng magulang yung kaso para sa pera at magpabayad sila, hindi papayag ang DSWD. So, wala sila kasing nakita sa aking probable cause. Wala din namang, kahit sinasabi niyong mahina ebidensya, wala naman talagang ebidensya at wala akong ginawa. Kaya tandaan nyo, simula nang lumaban ako sa, simula na nagka-issue ako, ora mismo yung araw na yun, nakikipagmurahan na ako sa mga comment. Nagtatanggol ko na yung sarili ko. Araw-araw yun, wala akong, hindi ako nadidepress, pero puta, yung trauma rin talaga marami. Anxiety, puta, muntik na ako mabaliw, muntik na ako magbigti, pero nilabanan ko yun. Dahil kay Lord, wala akong ginawang masama. Kaya nga, di ba, naglabas ako ng video, halos 5 taon na yata o 6 na taon, na umiyak ako doon sa video, nasa Facebook ko pa rin, YouTube ko yan, umiyak ako. At pinanindigan ko pa rin yun, lumaban pa rin ako sa kaso, hanggang gumawa ako ng kanta na magaling kang kupal ka, pakialamero, gumawa ako ng kanta na Daddy Daddy, hawak kamay. Pangalawang beses na yan, ginawan ko ng mga kanta yan. Kasi bangungot sa akin yan eh. Pero nilaban ko yan kasi alam ko naman na wala akong ginawang masama. At until now, lumalaban pa rin ako sa inyo. Pilit ko pa rin na kino-comment sa inyo na wala akong ginawa. Kaya nga 'di ba sabi ko lagi, sana nga para nag-enjoy pa ako. Yung ganun kasi sarcastic yun eh. Yun dun sa pag-review nila Looney, hindi nila maunawaan yun. Na, nakakadiri, puta. Hindi ka marunong mag-cyber, reverse psychology. Kasi, kala ko nga matatalino kayo. Bobo rin pala to si Looney tsaka si Kaya ako sinasabi yun, para terms na ginawa ko na lang sana. Kasi puro lang kayo bintang, di ba? Sa madalit sabi. Ibig sabihin, hindi totoo. Kaso bobo kayo eh. O, di ba? Kaya hanggang ngayon, lumalaban si Tito Badang. At hanggang ngayon, di ba? Papanindigan ko yan. Kaya ako nanalo sa 2 kaso. Ito, 2 kaso to. Unjust vexation, tsaka acts of lasciviousness. Walang attempted rape, walang rape. Hindi yan biro, guys. Maniwala kayo. Hindi lang talaga ako nagsalita na mula umpisa. Kaso ni-review ni Looney, ni-review nila to at gusto ko rin linawin si Apex kasi parang bobong-bobo na eh. At wala siya sa senaryo, wala siya sa pangyayari. So daldal lang siya ng daldal. Na bakit ako nasa loob, hating gabi na. Yun, pinaliwanag ko na. Nabalandra ako, napakan ko yung mga tsinelas, papasok. Sumigaw yung bata ng daddy-daddy, nalimpungatan. Binuksan ko yung ilaw. Anong ko siya na, huwag kang sisigaw, si Tito Badang to. Wala akong ginawang masama, nabalandra ako. Sabay bumalik ako sa kwarto ko. Yung tamang kwarto ko. At ayun, sumunod yung PA ko na. Ginising na ako kasi nakaidlip na ako. Siyempre, nakainom, nakalasing o whatsoever dyan. Bumaba, nagwawala daw si King. Pagbaba namin, nakahubad ako kasi mainit. Tak, pinalo agad ng baril sa ulo. Nakatutok yung cellphone, wala akong magawa. Hilong-hilo na ako, hindi ako makasalita, hindi ako makasagot. Dahil yung paningin ko, 10 na eh. Siyempre, unang-una, lasing ka na. Nakainom ka na. O hindi mo na alam yung nangyayari pa. O alam mo. Pero siyempre, pag impluwensya ka ng alak, alam naman natin yung pangaramdam. Tapos pinalo ka pa ng baril, duguan ka. So yung hilo mo, dumoble-doble na yon. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, alam ko na to. Set up to. Kaya nilabang ko yung kaso, humarap ako. Hindi ako natakot. 8 taon ako lumaban sa kaso. Kahit wala na akong pera, nilabang ko yon. Salamat na lang dun sa mga attorney na idol ako. 3 yun na tumulong sa akin. 2 magkuya, isa si Castro, si Attorney Renta at si Omay. Wala akong binayad dun. Talagang tulong lang nila. Blessing in disguise. Kasi wala akong pera.
Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanila hanggang ngayon. Sobrang pasasalamat ko doon. Pamasahe, pagkain, gasolina lang ang binibigay ko, pero yung appearance, minsan nagbibigay ako ng 2.5. Acceptance fee bilang attorney, hindi ako nagbayad ng 200,000 kasi wala akong pera, at hindi rin ako nagbayad ng korte o judge para para ma-acquit ako. Nilaban ko yon dahil totoo ang sinasabi ko. Ganun lang kasimple. Kaya kung sa inyo ginawa ko yon, wala akong magagawa at wala rin akong kasalanan sa Diyos. Alam ng Diyos ang nangyari, hindi ako nagsisinungaling. Tandaan niyo yan, guys. Kaya kong panindigan yan kahit umiyak ako, kahit na ipakita ko sa inyo, kahit masakit na para sa amin yun, kaya kong panindigan yan. Wala akong ginawa. Alam ng Diyos yan.